ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas ang oras, alas 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Prompting, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Prompting, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Prompting. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon, binaha dahil sa malakas na ulan, dulot pa rin ng habagat. Balitang Promdi. Alternative work arrangements at learning modes ipinag-utos ng Malacanang sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon ngayong Martes. Balitang Promdi. Dating OVP
Special Disbursement Officer Gina Acosta idineklara bilang hostile witness. Humarap sa direct examination sa impeachment trial. Balitang Promdi. Pag-disburse ng 125 milyong pisong confidential funds ng OVP kay Colonel La Chica galing umano sa utos ni Vice President Sara ayon kay Acosta. Balitang Promdi. Senador Legarda, 3 linggo nang nasa labas ng bansa, nag-extend ng medical leave. Balitang Promdi. Hanggang 5 pisong tapyas presyo sa produktong petrolyo, kasado ngayong araw. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Matinding pagbaha ang naranasan sa malaking bahagi ng Metro Manila kahapon. Yan ay dahil sa malakas na ulan na dulot pa rin ng pinalakas na habagat. Ayon sa MMDA, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, habang nakapagtala naman ng 138 millimeters ng ulan sa loob lamang ng 2 oras mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Nagresulta ito sa mabilis na pagtaas ng pagbaha. Bunsod nito ay kabilang sa mga nalubog sa tubig ang lungsod ng Taguig, Makati, Marikina, Mandaluyong, Maynila, Pasay, Caloocan, Malabon at San Juan. Umabot naman sa critical level na 13.88 meters ang San Juan River, habang itinaas ay kalawang alarma ang Marikina River matapos sumampa sa 16.7 meters ang level ng tubig sa ilog. Sinuspindi naman ng Malacanang ang klase sa Metro Manila, pati na sa government work kahapon dahil po sa matinding pag-ulan. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, magpapatupad ng alternative work arrangement ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila, Tilampang, Lalawigan ngayong araw. Bunsod pa rin ang banta ng malakas na pag-ulan. Bata ito sa Memorandum Circular 128. Pirmado po ito ni Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod din sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at rainfall warning ng Pag-asa. Bukod sa Metro Manila, sakop ng kautusan ng Ilocos, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga ahensya na nasa Emergency at Disaster Response at Health Services. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa mga pribadong kumpanya kung sususpindihin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangements. Samantala, wala pa ring face-to-face classes sa lahat ng antas ang mga paaralan sa nabanggit na lugar at mga lalawigan. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:10 na po ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy. 115 units ng mga motorsiklo kabilang ang mga chop-chop na kumpiska daw po ng PNP. 6 ang arestado. Standby lang kay Romy Gonzales. Puntahan muna natin ang Pangasinan. Mangingisda
Nawala ng 3 araw sa karagatan ng Agno, Pangasinan. Nasagip naman sa Ilocos Norte. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Kahapon ay nakauwi na sa kanyang pamilya si Ruben Trinidad, 31 anyos, may asawang residente ng barangay Makabubuni, Agno, Pangasinan, mula sa bayan ng Agno hanggang mapadpad sa Pasukan, Ilocos Norte matapos masira ang makina ng kanyang bangka. Ayon kay Ginang Shirley Mercado Nipas, Agno MDRRMO Chief, si Ruben ay maayos naman ang kalusugan dahil sa agarang nabigyan ng food and medical assistance ng Pasukan MDRRMO headed by Mr. Enrico Natusa Jr. at ng Philippine Coast Guard na naka-assign sa naturang bayan matapos yung masagip kahapon ng umaga ng mga mangingisda sa karagatan ng Ilocos Norte. Agad pinagkaluban ng LGU ng transportasyon si Ruben patungo sa Bantay, Ilocos Sur na siyang meet-up place ng Agno MDRRMO team kasama ang kanyang pamilya. Ang bangka ni Ruben ay nasa kustodiya ngayon ng Philippine Coast Guard sa Pasukin at tihilahin na lamang ng bangka ng kanyang mga kamag-anak pag gumanda na ang panahon. Samantala, nagbabala ang PDRRMO sa mga mangingisda na iwasan muna ang pumalaot lalo sa mga maliliit na bangkang pangisda para maiwasan ang disgrasya sa karagatan lalo't napakasama pa ng panahon sa kasalukuyan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS30 Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Maraming salamat, Freddy. Standby lang, Danny. Samantala, inaasahan naman na magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa habang nananatili ang epekto ng habagat. Mula Lunes hanggang Biyernes at hanggang Miyerkules, posible daw po na makaranas ng paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan ng La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ayon pa sa Pag-asa, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan sa Metro Manila at ilang pambahagi ng Luzon, sa West at Western Visayas. Patuloy naman na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa layong 1,115 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, katamtaman ang tsansa nito na mabuo bilang isang tropical depression o bagyo sa loob ng 24 oras. Kahapon nga po, nakapagtala ang Pag-asa ng 201.7 millimeters ng ulan sa loob lamang ng 5 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Balitang Prompty. Umakyat naman sa 27 bilang ng mga nasawi dahil sa malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng infrastruktura bunsod ng pinalakas na habagat. Ayon sa Philippine National Police, bukod sa mga nasawi, may 18 nasugatan habang 2 pa ang nawawala. 55 katao naman ang nasa gip sa magkaibang insidente at may kinalaman po sa sama ng panahon habang higit sa 14,000 residente ang lumikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Nag-deploy naman ang PNP ng 166 na mga tauhan upang tumulong sa mga apektadong komunidad habang mahigit na 10,700 reactionary standby support force ang ipinakalat naman bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng habagat. Balita tayo mula sa Central Luzon. Bako daw po ng paaralan nabagsakan ng malaking bato mula sa kabundukan, bumigay. Habang nagkaroon naman ng landslide sa National Highway sa Olongapo. Kalahati naman daw po ng kalsada ang hindi madaanan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang.
Isang malaking bato mula sa kabundukan ang bumagsak sa likod ng Sergia Soriano Esteban Integrated School 1 sa Barangay Calaclan, Olongapo City at tumama ito sa bakod ng paaralan dahilan upang ito ay gubuho. Naganap ang insidente kasabay ng patuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Agad na rumisponde ang PNP, Barangay Calaclan at mga rescue team upang isecure ang lugar at magsagawa ng clearing operation sa mga debris na bumagsak. Patuloy ding minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, gayon din ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Samantala, isang landslide din ang naganap sa Purok 12 National Highway, Barangay Old Cabalan, kung saan naapektuhan ang bahagi ng karsadang nasa gilid ng bangin. Agad na nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng LGU Olongapo, PNP, BFP at Rescue Team at kinordon ang bahagi ng karsada matapos mapansing unti-unting nauuka ang ilalim nito dahil sa patuloy na pag-ulan at rumaragasang tubig. Kalahati na lamang ng karsada ang ligtas na nadaraanan, kaya mahigpit na pinapayuhan ang mga motorista, lalo na ang mga malalaking sasakyan na pansamantalang umiwas sa lugar dahil sa panganib ng tuloy ang pagguho o pagbigay ng karsada. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad upang isagawa ang kinakailangang clearing at safety measure sa mga apektadong lugar. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Dani. Samantala, standby lang kay Romy Gonzales. Umakyat naman sa 130 ang bilang po ng mga barangay sa Bulacan na nananatiling lubog sa baha, bunsod ng habagat at high tide. Mas mataas ito kumpara sa 116 na barangay na naitala noong nakalipas na mga araw. Ayon sa kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Manuel Lucban Jr., nasa 2,570 pamilya o higit na 8,000 katao ang pansamantalang nananatili sa may 80 evacuation center sa lalawigan. Umabot naman sa 3.2 milyong piso ang halaga ng pagkalugi sa livestock at poultry, habang tinatayang nasa 96.2 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:19 na po ng umaga. Puntahan na natin ang Cordillera. Bangkay ng isang 58 anyos na lalaki na biktima daw po ng pagkalunod, natagpuan sa La Trinidad, Benguet. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Natagpuan ng mga responders ang bangkay ng isang 58 anyos na lalaki na nalunod matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa isang creek sa Sitio Doheb, Barangay Bahong, La Trinidad, Benguet. Na-recover ng mga search, rescue and retrieval team mula sa La Trinidad Municipal Police Station, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at mga opisyal ng barangay ang katawan ng biktima bandang alas 12:30 na tanghali kahapon sa pamagitan ng binigay na impormasyon ng isang concerned citizen. Na-turn over na ang labi ng biktima sa kanyang pamilya. Nagpaabot ng pakikiramay ang La Trinidad Municipal Police Station sa pamilya ng biktima at pinalalahanan ng mga residente na laging mag-ingat lalo na pag malapit sila sa daluyan ng tubig. Ngayong masama ang lagay ng panahon at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy Gonzales. Standby lang kay Rex. Samantala, sa iba pa nating mga balita, idineklara naman ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta bilang hostile witness ng prosekusyon sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ginawa po ni Presiding Officer Senator
Chis Escudero ang deklarasyon matapos na sabihin ni Acosta na mawawala na siya ng trabaho kapag na-impeach si Vice President Sara. Ayon kay Acosta, hindi na siya makapagtatrabaho sa Office of the Vice President kung hindi na Vice Presidente si Duterte. Ang trabaho ni Acosta ay coterminus o nakatali sa termino ng Vice Presidente. Balitang Bromby! Inamin naman ni dating disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na utos po ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang buong 125 million peso confidential funds noong 2022 sa kanyang security aide na si Colonel Dante La Chica. Sa pagharap sa impeachment court, sinabi ni Acosta na si La Chica na dating pinuno ng security group ng Vice Presidente ang nakakaalam kung paano gagamitin ang pondo para sa confidential activities. Aminado si Acosta na walang malinaw na probisyon sa patakaran ng Commission on Audit na nagpapahintulot sa naibigay ang confidential funds sa isang security officer. Inamin din niya na walang detalyadong listahan ng mga aktibidad na paggagamitan ng pera. Pero giit po ni Acosta, inilabas niya ang pondo dahil iniutos at inaprubahan nito ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Acosta, kung walang pahintulot ang Vice Presidente ay hindi naman niya ibibigay ang pera kay La Chica. Balitang Bromby! Samantala, ang oras po natin, alas 3:22. Puntahan naman natin, balita naman mula sa Negros Occidental. Isa ang patay sa nangyaring aksidente sa lungsod ng Bacolod. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang 31 anyos na lalaki na kinilala na si alias Arco matapos nag-overshoot sa Granada Alangilan Road, lungsod ng Bacolod ang kanilang motorsiklo. Ayon kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe ng Traffic Management Unit ng Bacolod City Police Office, patay itong si alias Arco habang patuloy na ginagamot sa ospital ang angkas nito na si alias Alberto, 36 anyos, matapos bumangga sa signage post malapit sa entrance ng Charito Heights sa subdivision Barangay Granada, lungsod ng Bacolod. Napagalaman na ang driver at ang backrider mula sa Alangilan area nang nawalan ng kontrol ang motorsiklo ng mga biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Thank you, Rex. Samantala, kinestyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang paggamit ng Bisaya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsagot bilang hostile witness sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Tulfo, may kopya siya ng transcript ng House Committee hearing noong 2024 kung saan ay nakapagsasalita naman anya ng Filipino si Acosta. Git ni Tulfo, dapat ay magsalita ng Tagalog si Acosta upang mas mapabilis ang paglilitis. Dahil dito inatasan ni Presiding Officer Chis Escudero ang House Private Prosecutor na pumili na lamang ng isang wika sa pagtatanong sa testigo. Balitang Bromby! Nagyakapan naman ang magkatunggaling abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sina Private Prosecutor Lorna Capunan at si Defense Lawyer Christine Ferrer. Yan ay matapos ang kanilang mainitang debate sa nakaraang pagdinig. Nauna nang nagkaroon ng sagutan ang dalawa sa cross-examination ni Ferrer
sa testigo ng prosekusyon na mula sa Commission on Audit. Habang umani rin ng puna ang sinasabi ni Kapunan na gusto niyang paluin si Ferrer. Pero ayon po kay Kapunan, biro lamang naman ang mga pahayag niya at wala siyang intensyong maliitin ang nakababatang abogado. Noong kasagsagan po ng kanilang pagtatalo na magitan naman sa Senate President Francis Chis Escudero at sinabing maaaring dulot lamang ito ng kanilang generational divide. Pero bago ang pagdinig kahapon, si Kapunan mismo ang lumapit sa defense team, niyakap si Ferrer. Hudyat po na maayos naman ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Balitang Prompty. Ika nga sa impeachment court, sa korte sila'y magkalaban. Pero sa realidad, paglabas sa court, ang mga abogado po ay magkakaibigan. Balitang Prompty. Parang yung mga yan mga senador at saka mga kongresista, pagdating ho sa sesyon, pagdating sa kanilang mga pinaglalaban sa politika, makikita nyo ho nagkakatalo, nagkakasagutan, nagkakasigawan pa nga. Kanya-kanyang batiko sa bawat isa, pero kapag katalikod, pag alis dyan sa session hall, makikita mo magkakasama, nagkakahagalpakan, nagkikwentuhan, kung minsan pa nga ay nag-iinuman. Balitang Prompty. Alas 3:27. Puntahan naman natin, balita naman mula sa Western Visayas. 7 arestado sa drug buy bust operation ng Police Regional Office 6 sa loob lamang ng 24 oras. 5 milyong pisong halaga po ng suspected shabu nasamsam. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Ng Police Regional Office 6 laban sa iligal na droga sa Western Visayas. Patunay nito ang pag-aaresto ng 7 drogista sa 5 anti-illegal drug operations sa loob lang ng 24 oras. Nasamsam sa operasyon ng humigit kumulang 737 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 5,011,600 pesos. Nagmula sa copies ang pinakamalaking recoveries ng illegal drugs kung saan halos 500 na gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa magkakaiwalay na operasyon sa Panitan at Mambusao na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 4 na high-value individual. Samantala sa Iloilo, humigit kumulang 235 na gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 2 magkahiwalay na operasyon sa Oton at Barotac Nuevo kung saan 2 HVI ang naaresto. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director ng PRO6, bunga ito ng intelligence-driven operations at aktibong pakikipagtulungan ng komunidad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, ipinagharap naman ang panibagong kaso ng perjury ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilala na dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Personal na nagtungo sa Piskalya ng Taguig ang pangalawang Pangulo upang iharap ang reklamo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Sinabi naman ni Panelo na ang kaso ay may kinalaman sa supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Sa halos 1,000 pahinang reklamo, sinabi po ng abogado na bukod sa malisyoso, malinaw po na may intensyon si Madriaga na siraan ng Vice-Presidente. Noong Marso ay may iniharap din si Vice President Sara na unang perjury complaint laban kay Madriaga. Sa kanyang notarized affidavit na nirefer sa Ombudsman on December 2025, binanggit po ng dating umanong bagman na siya ay nag-deliver ng malaking halaga ng salapi
para sa national campaign ni Vice President Sara na galing umano sa Pogo at drug lords. Si Madriaga ay nagpakilala din bilang Intelligence and Security Officer sa ilalim ni dating Pangulong Digong Duterte. Itinatag umano niya ang grupong ISIP o Inday Sara is my president, kung saan ay naging national convener din siya noong 2020. Si Madriaga ay nakapiit ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig simula pa noong 2023 dahil sa kasong kidnapping. Balitang Prompting. Muli namang pinalawig ni Senator Loren Legarda ang kanyang medical leave sa ibang bansa habang iniimbestigahan siya sa Office of the Ombudsman kaugnay po ng umano'y maanumalyang solar projects. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., nagsumiti po ang tanggapan ni Legarda ng liham para sa medical leave mula August 17 hanggang 19. Dahil sa kanyang pagliban, hindi nakadalo si Legarda sa kanyang tungkulin bilang Senator Judge sa impeachment trial. Sinasa ilalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman sina Legarda, anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil po sa alegasyon ng plunder at graft. Balitang Prompting. Samantala, balita naman tayo. Balita sa Eastern Visayas, 21 na aresto, 2.2 milyong pisong halaga po ng illegal fishing nasamsama sa Eastern Visayas. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang individual ang naresto ng mga tauhan ng Police Regional Office 8 sa pinagting na operasyon laban sa illegal fishing sa Eastern Visayas. Pumalo sa mahigit 2.2 milyong pisong kabuang halaga ng kumpiska na bangka, makina, lambat, fishing equipment at mga nahuling isda. Sa Leyte, 3 katao na aresto sa magkaiwalay na operasyon sa karagatan ng Matalom, Isabel at Bato. Nasamsam dito mga gamit pangisda at mga isdang nagkakalagang 67,750 pesos. 3 rin aresto sa Southern Leyte, partikular na sa bayan ng Limasawa, Pintuyan at St. Bernard dahil sa paglabag sa mga lokal na ordinansa sa pangingisda. Samantala, 15 katao na aresto sa 3 operasyon sa karagatan ng Colaba, Biliran kung saan umabot sa 2.129 milyong pisong halaga ng mga nakumpiska. Ayon kay PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, magpapatuloy ang operasyon upang maproteksyonan ang yamang dagat at matiyak ang pagsunod sa mga batas at ordinansa sa pangingisda. Nikayat din ang publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang illegal fishing activities. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompting. Pilipinas, ang oras, alas 3:33 na po ng umaga. Mas pinaigting naman ng GCash ang seguridad ng mga gumagamit nito sa paglulunsad ng bagong security center sa kanilang app. Kabilang po sa mga bagong feature ang Lock My Account na nagbibigay daan para agad na i-freeze ang mga account kapag may kahina-hinalang aktibidad o posibleng scam. Kapag po nakalock ay haharangin po ang outgoing transaction at lilimitahan ang pabago-bago sa account information. Mayroon ding money lock na maaaring gamitin para protektahan ang bahagi ng laman ng GCash wallet. At mayroon din pong subscription center kung saan ay maaaring makita at tanggalin ng user ang merchants o apps na nakalink sa kanilang account. Maaari ding i-activate ang account lock kahit hindi na ma-access ang GCash app, gaya ng kapag wala o nanakaw ang cellphone, otomatiko daw pong ilalog out ang account sa lahat ng active sessions at pipigilan ang mga transaksyon. Para ma-unlock muli po ang isang account, kailangan naman dumaan ang user sa verification sa pamamagitan ng digital assistant na si Gigi.
kasama ang multi-factor authentication at iba pang mga security check. Ito po yung magpipicture ka pa ng yung mukha. Gagawin mo ulit kung papaano kang nagsimula doon sa GCash. Ayon sa GCash, naaayon po sa security centers sa mandato po ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA upang mapalakas ang proteksyon laban sa financial scam at cyber threat. So kung sakasakali ho na kayo ay mawala ng cellphone halimbawa, hindi na ho kayo mangangamba, lalo na kung marami-rami ang nakalagay sa iyong GCash account. Balitang Prompty. Yan yung tinatawag na Lock My Account. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras alas 3:36. Balita muna tayo. Mula naman sa Northern Samar, panibagong kabuhayan daw po ng mga PDL sa Northern Samar Provincial Jail. Ipinagkaloob ng DSWD. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang DSWD at ang Provincial Government ng Northern Samar layunin na bigyan ng livelihood program o kabuhayan ang PDL community o mga preso na nasa Northern Samar Provincial Jail. Napagkaisahan na bigyan ng oportunidad itong mga preso sa pamamagitan ng kabuhayan na kanila ring magagamit sa paglabas nila sa kulungan. Bago pa man ang partnership ng Provincial Government at DSWD, nauna nang nagpatupad ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office ng Provincial Government ng Northern Samar ng mga oportunidad sa nasabing mga PDL. Kabilang dito ang kasalukuyang ipinapatupad na phase remaking, egg layering, vegetable farming at iba pang livelihood programs. Itinuturing naman ng DSWD ngayon na isang malaking yugto ang partnership, lalo na sa mga preso ng Northern Samar Provincial Jail bilang bahagi na rin ito ng kanilang intervention. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nagsanib puwersa naman ang Bureau of Customs at ang National Bureau of Investigation upang palakasin ang kampanya kontra sa smuggling at iba pang uri ng economic sabotage. Sa ginanap na BOC Collectors Conference noong August 13, tiniyak po ni NBI Director Melvin Matibag ang patuloy na suporta ng ahensya sa kampanya ng customs laban sa mga illegal na produkto. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, makikipag-ugnayan naman ang BOC sa NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan upang sugpuin ang smuggling, illegal na kalakalan at iba pang mga krimen na nakakapinsala sa ekonomiya. Pinuri naman ni Matibag ang kanilang pagtutulungan na nagresulta po ng malalaking operasyon. Kamakailan, nasabat po ng NBI at ng BOC sa Nueva Ecija ang mga smuggled na produktong agrikultural mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 35.4 million pesos. Balitang Prompty. Iniuugnay naman ng Taguig City Government sa hindi kumpletong address ang pagkaantala ng pagresponde sa medical emergency ng isang 71-year-old na lalaki na kalaunay binawian ng buhay. Ayon po sa anak na si Basti Askri, umabot po ng 10 minuto bago sinagot ang kanyang tawag sa Unified 911. Sinabi rin niya na may narinig siyang tawanan at kwentuhan habang siya ay pinaghihintay. Kinumpirma naman ng Taguig Command Center na natanggap nila ang request para sa ambulansya alas 12:17 ng tanghali. Gayunman, lot at street number lamang ang ibinigay ng 911 at walang kumpletong pangalan ng kalye o landmark. Ilang ulit ding humingi ng kumpletong detalye ang Command Center ngunit hindi nito matukoy ang eksaktong lokasyon. Tinawagan din ang numero ng caller ngunit wala daw sumasagot. Dumating po ang ambulansya sa bahay alas 12:38, 20 minutes matapos ang nangyaring pagtawag. Dinala naman ang mga tauhan ng barangay ang pasyente sa ospital kung saan idineklara siyang patay na alas 1:24 ng hapon.
Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na nga po ng pamahalaan kung nagkaroon nga ba ng pagkaantala sa pagtugon ng Unified 911 sa emergency medical call ng isang 71-year-old na lalaki sa Taguig na binawian ng buhay matapos ang atake sa puso. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, iniutos po ni Interior Secretary John Vic Remulla ang investigasyon upang malaman ang buong pangyayari at kung may pagkukulang ba sa pagresponde. Sa Unified 911, isa pong operator ang sumusuri sa tawag. Ipinapasa ito sa mga ahensya gaya ng Pulisya, Bureau of Fire Protection o Medical Emergency Services. Sabi ni Ko, hindi matitiyak kung makararating ang tulong sa loob lamang ng 5 minuto dahil nakadepende pa rin ito sa sitwasyon. Nilinaw din niya na hindi pangunahing humahawak ng medical emergencies ang mga pulis dahil wala silang sapat na kagamitan at pagsasanay. Gayunman, maaari silang tumulong sa pagpapabilis ng pagdaan ng mga ambulansya. Pinaalalahanan naman ng publiko na magbigay po ng malinaw na kompletong detalye sa pagtawag sa 911 at huwag agad na ibaba ang telepono. Balitang Promdi. Ganito ho yung sinasabi ko nung nakaraan kaugnay po dun sa nabanggit ko na nalalaman ko dun sa 911 ng ibang bansa gaya nung sa US. I remember ho yung mga palabas noong araw. Kaugnay po ng Rescue 911. Ito po ay sabihin na natin na ilang taon na ba? Hindi naman, mga 30 years na ito yung mga napapanood nating mga Rescue 911 na palabas noon. Pero bibilib ka kasi wala pa hong 5 minuto nakakaresponde. At habang ongoing ang pag-rescue o pag-responde sa isang insidente na itinawag sa kanila, kinakausap ho kung sino man yung kasama nung pasyente, nung biktima, o nung kung sino mang humihingi ng tulong nung nandoon sa kabilang linya po ng 911 upang habang iniintay yung pagresponde, meron hong gumagawa at nagdidikta ng dapat na gawin nung nasa kabilang linya na humihingi ng tulong. Yung ganito man lang, hindi ba natin ito magagawa para man lamang kahit papano masabi ho ng mga kababayan nating Pinoy na humihingi po ng tulong sa 911 na kahit papano ginawa nila ang lahat at hindi sila pinaghintay. Kahit na sabihin hindi agad dumating yung ambulansya, yung kagyat ho na pagtulong kahit man lang sa online kung ano ang mga dapat na gawin, pwede ho yung makatulong para sa mga pasyente o kung sino man ho ang humihingi ng tulong. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:43. Balita naman tayo mula sa Davao Oasis Village para sa mga senior citizen. Itatayo daw po sa Davao de Oro, Deed of Donation, nilagdaan na. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nilagdaan na ang Deed of Donation para sa pagtatayo ng Older Adult Supportive Integrated Services o OASIS Village sa Davao de Oro na magbibigay ng suporta at serbisyo sa mga senior citizen na nangangailangan ng kalinga at proteksyon. Itatayo ang pasilidad sa 3 hektaryang Pasian Farm na nakalaan para sa naturang proyekto sa ilalim ng pagtutulungan ng Provincial Government of Davao de Oro at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinangunahan ni na DSWD Secretary Rix Gatchalian, Davao de Oro Governor Raul Mabanglo at First District Representative Maricar Zamor Mabanglo kasama iba pang opisyal ng DSWD. Ang ceremonial signing ng Deed of Donation ayon kay Representative Zamor Mabanglo, mahalagang alagaan at bigyang halaga ang mga nakakatanda dahil bahagi sila ng kasaysayan. Inaasahang magsisilbi ang Oasis Village sa baga senior citizen na iniwan, napabayaan o nasa mga sitwasyong nangailangan ng agarang suporta at proteksyon. Layunin ng proyekto na magkakaroon ng mas maayos na lugar at serbisyong tutugon sa pangailangan ng mga nakakatanda sa Davao de Oro. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, bad news.
Tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, August 18. Ayon po sa Department of Energy, tataas po ng 2 pesos and 49 centavos sa kada litro po ng gasolina, 3 pesos naman and 84 centavos sa kada litro ng diesel, habang aabot naman sa 5 piso ang kada litro po ng itataas sa kerosene. Ang pagtaas po ng presyo ay dahil pa rin sa patuloy na pangamba ng supply ng langis sa gitna po ng nagpapatuloy pa rin na tensyon sa gitnang silangan. Balitang Promvi! Pilipinas ang oras, alas 3:45. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo huy dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Promvi! Muli sa magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? At lalong-lalo na dito sa atin sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayong lahat? Ngayong araw po na ito, August 18, araw po ng Martes, wala pa rin pong pasok sa eskwelahan, pero po pwede pong magkaroon ng online classes o kaya naman ay asynchronous class ang ating mga estudyante sa Metro Manila. Ganon din po sa ilang lugar sa lalawigan po ng Luzon, bunsod pa rin po ng habagat. Base po yan sa inilabas na Memorandum Circular 128 na pirmado po na Executive Secretary Ralph Recto kahapon. Ito po ay para sa ngayong araw na ito ang Metro Manila, ganon din po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Yan po yung mga lugar na kasama po at sakop po ng kautusan yung Memorandum Circular 128 kung saan ay ililipat po sa alternative learning mode o alternative modality ang klase po ng mga estudyante. Ganon din po yung trabaho sa gobyerno, alternative work arrangement para sa mga public offices na sakop po doon sa mga nabanggit kong lugar. Ulitin ko po, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Yan po ay dahil pa rin sa nararanasang malalakas na pag-ulan, bunsod po ng habagat. Baka mamaya na naman pagkatapos kong mag-anunsyo. Kasi kanina habang ako'y nagbabalita, may nabasa ako dito, nagtatanong kung ano ang mga walang pasok na lugar. Samantalang ka-anunsyo ko lang. Kaya po doon sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at katututok lang sa atin sa mga oras na ito, ayan po, yung mga walang pasok o kaya naman po ay nasa alternative work arrangement. Hindi po kasama dyan ang private companies. Pero po yung mga private schools kasama po dyan. Efren Lorenzo, isang magandang umaga. Sabi niya, Ma'am Kisa, sana po sa umaga pa lang i-announce sa suspension ng klase at trabaho kasi po ay may mga nakapasok na mga estudyante saka na lang po sinususpinde. O, yan yung katulad kahapon na siguro kahit pa paano bigyan naman natin ng kumbaga ay konsiderasyon din yung ating mga local government kahapon. Kasi biruin nyo, galing ho tayo sa mga malalakas na mga pag-ulan noong nakalipas na linggo. Pagdating ho ng weekend, medyo bumuti-buti po yung panahon at halos hindi po naging tahimik. Yung aminin natin, noong linggo, nagkaroon ng mga kaunting pag-ulan pero better kumpara po noong nakalipas na mga pag-ulan, noong nakalipas na week.
Kaya kumbaga, hindi natin inaasahan. Akala natin kumbaga ay padaan-daan lang yung ulan. Bagamat, isa din po kasi dapat sa tinitingnan itong abiso ho ng DOST Pag-asa. Yung iba naman ho ang ginawa kahapon hanggang senior high school. Kaya ho yung ating mga kababayan, yung ating mga estudyante hanggang senior high school, hindi na ho pumasok. Pero po yung nasa college, pumasok pa ho kahapon. Kaya ho ang nangyari para pong pagdating nila ng school, too late na. Nasa eskwelahan na po at nabasa na rin ho ng baha, lumusong na rin ho sa baha, lumusong na rin ho sa, nabasa na rin ng ulan yung ating mga estudyante sa kolehiyo bago pa nagkaroon ng suspension ng klase. Pero wag na ho kayong mamblema kasi kaya nga ho kanina ay binanggit ko na po yung Memorandum Circular 128 kung saan kahapon pa lamang ay nagdeklara na po ng alternative work at learning modalities ang ating pamahalaan ng Malacanang para po sa ngayong araw na ito ng Martes. O ngayon, doon sa mga nagtatanong, ano nga kaya ang kalagayan ng panahon? Ang sabi po ng DOST Pag-asa base po doon sa kanilang heavy rainfall outlook, bunsod po ng southwest monsoon o habagat, nasa orange alert o orange warning ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw na ito. Habang nasa yellow rainfall warning naman ang Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at ang Antique ngayong araw na ito. Kaya po tayo magdala ng payong at kung wala namang importanteng lakad sa labas, manatili na lamang po tayo sa bahay. Kasi kahapon nakakatakot din yung ating naranasan, yung parang na-remind tayo ng Ondoy. Bagamat ang sabi nga ho ng Pag-asa, ang nakuha ho o naitalang mga pag-ulan sa Metro Manila kahapon ho ay nasa 201.7 millimeters ng ulan mula alas 9 hanggang alas 2 o sa loob lamang ng 5 oras. Habang ang pinakanakakatakot ito, nabanggit ko rin kahapon ng tanghali habang bumubuhos po ng napakalakas na ulan. Within 1 hour, yung ulan po mula within 2 hours mula po alas 12 hanggang alas 2 kahapon, yung napakalakas na buhos ng ulan dito po sa Metro Manila ay nasa 138 millimeters ng ulan ang naitala po ng DOST Pag-asa. Ang sabi po ng Pag-asa, malayo pa rin naman, kumbaga ay halos kalahati ho nung ibinuhos po ng panahon ng Ondoy, yung naitalang pag-ulan kahapon. Kaya lang, kumbaga sa loob ng 2 oras, yung sa 201.7 millimeters, biruin mo yung 138 millimeters doon, 2 oras lamang ang ibinuhos ho. Balitang Prompty! Ito yung sinasabi natin, naalala ko noon, di ba, nagkakaroon tayo ng mga preparation kapag po may mga lindol, kung saan tayo ho ay may mga go bag. Tatandaan nyo ho ba yung ating mga go bag? Kung saan ho bukod sa bag, meron ho tayong mga supplies ng pagkain din doon sa loob. At iba pang mga pangangailangan in case of emergency, ultimo tubig. Bakit ko yan nabanggit? Kasi kapag ganitong panahon po ng tag-ulan, magagamit nyo rin ho yung mga go bag na yan. Hindi man ho lahat ng laman, kagaya na lamang ng mga supplies ng pagkain. Kapag ho kayo'y binabaha, lalo na kung mataas na ang tubig baha, kailangan meron kayong pito at iba pa pong mga laman po niyan, magagamit nyo po yan. Anyway, sa magandang umaga muna. Pagbati po muna natin. Magandang umaga kay Bong Abad. Binabati po natin isang maulang umaga mula sa 4th Estate, Parañaque.
At ganoon din kay Nathaniel Pasion, watching from San Mateo, Isabela. Binabati rin po natin isang magandang umaga. Happy listening kay Cors Navarro Galindez, kay Noel Galliano mula sa Maryland, kay Romulo De Alino. Mahinang ulan at bugso-bugsong hangin naranasan po dito sa Atimonan, Quezon. Ganyan lang ba yung naranasan nyo kahapon o mas matindi pa o kagaya din po dito sa Metro Manila, ha? Virgilio Sakdala, noong 60s, 70s, kahit malakas po ang ulan, pasukan pa rin ang mga bata. Nakakapote, payong lang, katapat. Ngayon, masyado na pong, masyado nang malala ang mga estudyante. Malala o malalay? Malalay, ano ibig sabihin mo, Virgilio Sakdalan? Good morning din, pagbati natin kay Glopet Pag-ong. Yan, ha, good morning sa'yo. At binabati daw po niya ang kanyang mga magulang from Dasmariñas, Cavite, si Sir Aga at si Ma'am Gloria Pag-ong. Yan, ha, mula po dyan sa Dubai. Good morning po sa inyo. Ganon din po pagbati natin kay Lani Rehuso, isang magandang umaga. Kay Kuya Boy Channel, good morning mula dyan sa Malabon. Binabati rin po natin isang magandang umaga si Filemon Mamuad, good morning sir. At ganon din po si Ma'am Evan lang, si Virgie Bembo, nakikinig, nanonood mula sa Cavite. At ganon din po si Bong Briones, good morning. Binabati rin po natin si Ma'am Evan lang, si Ma'am Becky Tisuka, si Ma'am Ivy Gutierrez, lahat po ng mga nandyan naka-follow diyan sa ating FB Live. Maraming salamat po at manatili po kayo na nakatutok dito sa ating himpilan para po sa mga importante pang mga balita at mga anunsyo. Bern Matias, Eco Ferds Moises, Noro Escobido, Dato Jerry Sesbino at kay Remar Ambalok. Sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Pero oras na para po tayo ay magpaalam na. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na, si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli, Pilipinas, ang oras 3 minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Tuesday. Dumilim ang kalangitan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.